Magandang hapon po mga kababayan. So, nandito tayo sa bayan ng Urdaneta dahil gaya ng sinasabi ko mga kababayan, tayo ay ang dami nagme-message sa atin araw-araw. No, sumasakit na ang ulo ni Madam Lori kung paano natin bawasan yon, no. Kahit pa paano sa araw-araw meron tayong mabawas, isa o sa isang linggo, isa daw tatlo, unti-unti na kahit pa paano mabigyan din natin sila ng pag-asa. So, isa sila sa nag-message sa atin. Okay, Diyos ko, pagdating ko mga kababayan, sineban ako, akala na 60 years old na ako, senior. Kasi nakaganito kasi ako. Hindi pa naman, mga 63 lang. Ayun. So, magandang hapon. Anong pangalan ni nanay? Leticia po. Leticia. Kayo yung nagme-message sa akin, tama? Hindi naman ko marunong sa cellphone, madam. Binaano ko lang sa ano. Ay, inuutos nyo lang. Oo, kasi Akala ko talaga marunong- kayo ang kausap namin. Akong nagsasabi, pero siya ang naggaganyan kasi hindi ako marunong mag-upit. Anong trabaho niyo po, nanay? Wala pa ako trabaho. Dito lang ako sa nag-aalaga. Nag-aalaga sa ako. Anak nyo po. Anong pangalan mo, anak? Peli po. Ha? Peli po. Ano? Peli po. Peli. Tama. Filisa or Pilisa. Pilisa. Tapos ilang taon na si Pilisa? 24 po. 24. Bata pa lang. Ang trabaho mo ay Kasambahay po. kasambahay. Tapos, anak mo. Ilang taon ka na, anak ko? Wow, 7 years old. Ang galing. Sumagot ka agad. So, si Nanay Filisa, walang trabaho. Isang linggo pa lang niya ngayon na Hindi kayo po. Kaya ko po wala. Sa Nanay Leticia, walang trabaho. Anong trabaho dati? Wala talaga, bahay lang talaga. Bahay lang talaga. Si Lakay, anong trabaho? Nasa Manila siya. Ano siya, driver dati. Ngayon, naputdoy yung amo niya sa ano ng mga baboy ngay. Oo. Linipat siya ngayon sa ano sa pagbubukas ng gate, Guardia? Hindi, pag-aalaga sa ano sa mga halaman na yung nanay ng amo niya. Kaya malit na lang ang sundo niya ngayon. Parang hardinero. Parang ganon. Pero nasa Manila at nagpapadala kita paano? Kaya nagpapadala man konti-konti. Konti. Yung matanda na sa ito siya o nasa Masco siya. Oh, bakit nandyan? Para lagi yung kahalik? Hindi. Pinangmas ko yung nano ko siya yan. Ayan yung mukha niya. Oh. May edad na rin. Ilang taon na po si tatay? 68. 68. So, si Pilisa ay nagtatrabaho din. Anong trabaho? Kasambahay po. O anong trabaho ng lakay mo? Wala po akong asawa. Nasaan na si asawa? Hindi Si ko na Mister? po alam. Ha? Hindi ko na po alam. Hiwalay na po kasi kami. Matagal na din po. Mula nung ibinuntis yan, wala na siya. Hindi na sila na. Hindi mo alam kung saan nagpunta? Wala na po kasi kami ginagawa. Wala na akong contact. Nasaan, taga saan ngayon? Taga saan siya? Taga dito din lang. 17 years old po ako nung nanganak po. 70 years old ka lang. 16 ka pa lang. Kasi grade 8 ka nung nabuntis ka. Kaya nga 16. tas Ha, 17. 16? Grade 8. Grade 8. 16. O ako nga. Tapos kaklase mo lang din o boyfriend mo? Ang akala namin po, nag-aaral siya. Tapos bigla lang namin niyang makita, malaki na yung tiyan niya. Kaya ngayon, sinabi niya nga, yun nga ang nakabuntis sa kanya. Nagulat kayo, Oo, nanay, oo. dahil yung anak nyo, ganito na ba siya kataba noon? Hindi po. Or payat pa siya noon? Mapayat pa konti. Nagulat kayo dahil lumalaki yung tiyan niya. Wala siyang inopen sa inyo, na mama ganito, wala siyang sinasabi sa inyo. Wala po. So paano nyo po, doon nyo po napansin na lumalaki yung tiyan nyo, susinitan nyo ngayon? Yung anak ko rin ang nakalata sa kanya. O anong sinabi? Anong Kaya sinabi niya sa kapatid niya? Nagsabi sa akin. Di, tinanong ko kung sino ang sabi niya, yung yun doon. Sino po yon? Yung ama ng mga kapatid. Ama ng bata, nakaklase niya. Hindi. Picture po yung tatay. Teacher po yung papa niya. Ibig sabihin, guro mo? Ay, guro yung yung papa nito, na nakabuntis sa'yo. May ganun pala. Tapos 16 ko lang noon. Siyempre, nanay, may nangyayari din ganito. Hindi lang naman siya, no? May nangyayari din. Pero madalang lang siguro nangyayari. So, paano ngayon, Nanay Leticia, nung nalaman mo na ang nakabuntis sa kanya ay guro niya?
Anong ginawa niyo pong aksyon? Kinausap ko namin kung kaya niyang masuportahan. Eh, yun naman ang sabi niya noon. Yung guro na yun may asawa, wala. Meron po. Tapos nabuntis niya itong estudyante niya. So ngayon nanay, nung nalaman nyo at kinausap nyo, so ano po ang napag-usapan nyo nanay, Leticia? Yung sabi niya, susuportahan niya ito. Pero nagbibigay din, pero bibilang ng 6 na taon. Ay, 6 na taon, 6 na buwan, o 5 buwan, magbigay ganyan. 2,000. O, minsan ganyan. 3,000. Oo, tapos bilang na naman ng 6 na buwan. Bakit? Ang teacher tuloy-tuloy ang sahod hanggang ngayon. Eh, ayun po sa kanila. Pangangailangan din daw po si sir. Hindi. Hindi niya katwiran yung pangangailangan. Yun po yung sabi niya. Kung meron siyang pangangailangan sa pamilya niya, teacher siya, hindi niya ginawa dapat sa'yo yun. Alam niya yon. Ngayon, nagdagdag siya, ginawa niya, pinasok niya yon. Siyempre, kailangan ng anak mo ang suporta niya dahil nag-aaral at kumakain siya. Tama? Siya lang ba may kailangan? Yung anak mo walang pangangailangan? Yun din po yung tanong ko po sa kanya eh. Ha? Yun din po yung tanong ko. Kung ako lang siguro naging ikaw, ako yung ginanyan niya, iwan ko lang kung anong gagawin ko sa kanya. Buti na lang, hindi ako naging nanay Leticia. Dahil ako naging nanay mo, and then yan ang ginawa niya. Hindi ko alam kung saan siya kung saan ang pupuntahan niya, kung saan siya mapupunta. No? Hindi niya katwiran pag humingi ka ng tamang sustento dito sa anak mo para sa kanya, lalo na ngayon nag-aaral ito, tama? Kasi 7 years old na. Dapat habulin mo yon yung tamang sustento. Ngayon, ilang buwan na hindi nakakapagbigay? 3 months na. Ilang taon na ba siya? 3 months sa Yung 3 months na. Tapos, ang pinakamalaking buhat nung pinanganak mo yung anak, buhat mo pinanganak ito, yung binibigay talaga niya, pinakamalaki na yung 3,000. Yung pinakamalaking binigay niya lang po 4,000 nung nanganak na po. Nung nanganak kayo. Yung 4,000, kulang na kulang yon, ha? Kulang na kulang yon. Tapos, buhat nun, sunod-sunod 3,000, 2,000, 3,000. Minsan po 1,500, 500 po minsan. 500? Ilan ba ang anak ni teacher? Dalawa po. 2 lang ang anak niya. Ang laki ng sahod ng teacher. Ilang taon na ba si teacher? 36 na po ata. Oh, di ba? Malaki na ang sahod noon. Kasi ganito 'yon, no? Ako'y nagulat dahil so ngayon, nagulat ako dahil 'yun nga ang mensahe. Dahil medyo masilan yung pag-uusapan natin. Sa bagay, hindi naman tayo nagsabi kung anong pangalan niya eh. Wala tayong minensyon na pangalan. Nagulat ang ako mga kababayan dahil minsan, no, naakala natin yung nag-aaral tayo ay tinuturing natin yung ating mga guro bilang pangalawang magulang, tama? Diba? Pangalawang magulang, yung ating mga guro, yun po yung ating turing sa kanila. Pero, ganun pa man, nangyari dito sa isang estudyante niya na guro, no, yung nakabuntis mismo, 16 years old, no, nakakagulat at nakakaawa. Pero minsan, yung pa yung tinuring mong pangalawang magulang sila, pero yung pa yung palang sisira sa kinabukasan mo. Nakapag-aral ka ba ng dire-diretso? Graduate po ako ng ALS. ALS. Bakit hindi ka niya pinaaral? Nung una po nasa usapan din po. Hindi po niya. Sabi po kasi niya wala po. Bakit hindi kayo mag-aral daw? Siya lang. Siya po yung isa. Hindi ko naman na daw po. Kahit man lang pinaaral ka niya, dahil alam naman niya na may sarili siyang pamilya, kahit pinaaral ka niya at nag-aral ka, para kahit papaano pagdating ng panahon, kahit hindi ka na manghingi sa kanya ng sustento, kaya mong sustentuhan ang anak mo. Para naman sa magiging future ng anak mo. 'Di ba? Hindi katulad ngayon, binimtis ka niya. And then, yung sustento hindi maayos. Maliit yung 3,000, yung 2,000. And then, hindi nagbibigay pa minsan 1,500 pa at 500 pa. So, anong gagawin doon? Ha? Tapos, kung pinaaral ka niya, no, okay sana. Hindi kayo magiging katulong ngayon at hindi magiging kawawa naman sitwasyon ng anak mo. Kasi, anong gagawin sa 500? Anong magkakasya doon sa 500, Nanay Leticia? Sa merinda lang niya. Ilang araw yung pangmerienda niya yung 500? Minsan naman yan, pag alam niyang mayroon po, hingi ng hingi. Pero kung alam naman niya, ma'am, na wala ko, kahit nanay, kahit piso. Ganyan.
Ano po yun? Masakit dito, nanay. Kahit dito. Bakit po, nanay? Bakit sinasabi niya masakit dito, nanay, kay Tiso? Siyempre, naawa ko sa kanya. Masakit yung puso niyo. Bilang isang lula, nasasaktan na humihingi yung apo na walang maibigay. Opo, at piso nanay. Pag makita niya may uti ng ano yan, tubay ito na inuman ng bayo ng malugang ko. Takbo siya sa biglaan. Bakit naiyak si Nanay Leticia? Hindi naawa siya sa sarili niya. Bakit naawa po kayo, Nanay Leticia, sa sitwasyon ng apo niyo? Isip dito nga, yung anak ko pag walang trabaho, utosan niya, utang. Di ayaw, bigyan nila, alam nila walang trabaho. Nanay kahit piso lang, pinagpapataya lang ako ng waiting na wala talagang. Kaya minsan, iniiyak niyo na lang at nasasaktan kayo. Parang nadudurog ang puso niyo. Kahit gusto kong bigyan, wala ko kung may bigay. Kayo naman, Kelly, ayan, naiyak na rin kayo kasi naiyak yung nanay mo. Meron ka bang pinagsisihan? Sa ginawa ko po mayroon, pero Ayos na. blessing po kasi to, kaya yung nangyari po sa akin na ganito, sa kanya, hindi ko po pinagsisisihan. Yung ginawa ko lang po yung pinagsisisihan. O, tama. Yung ginawa mo, yung tanong ko yon, doon sa ginawa mo, pinagsisihan mo ba yung Opo. nag-aral ka na dapat sana ng maayos pero ito yung pinasok mo, napagsisihan mo yon? Anong sinabi mo sa sarili mo? Hindi ko na po ulit. Mula po ngayon, hindi na po ako nag-boyfriend. Parang nagkaroon kayo ng takot, phobia, Opo. Tsaka, kaya iniwasan nyo na. Nakatuon kayo sa anak niyo. Opo. Kasi po, ayoko po na mahati yung attention ko sa dalawa. Gusto ko po sa kanya. Tama. Magandang decision mo yun. No? Kaya lang, parang nagiging bangungot yung pangyayari. Siyempre, 16 ka pa noon eh. Minor ka pa eh. Hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay na yung napasok mo, no? Na nagulat ka na lang na bakit nangyari yon, na ngayon na napagsisihan mo. And then, kailang ako'y nalulungkot dahil nalaman ko ngayon kung magkano lang ang sustento na binibigay ay kulang na kulang yun. Kulang na kulang yun. Nanay Leticia, wala kang ginawang aksyon? Wala po man, natatakot din ako. Ha? Hindi, huwag na lang ako, hayaan mo na lang. Basta importante, buhay yung apo ko. Bakit naman natatakot kayo? Siyempre, sa hirap ba naman namin, alam mo naman ang panahon po ngayon. Tapos ngayon, katulad ngayon ganito, ilang buwan na hindi nakapagbigay ng sustento? 3 months na. 3 months na. Ano dahilan ni teacher? Mag-aapat na. Wala po, hindi po ko kasi nagsasabi. Pag nagsasabi po kasi ako, palaging wala. Palaging... Parang nagsawa ka na. Opo. Parang Nagsawa na po gagawa ako. na lang ako ng paraan. Opo. Kasi total, pag nangihingi ako, puro naman wala, si wala. Kaya ko naman po, hindi naman po ako baligo. Kaya nagtatrabaho na lang po. Mabait kayo, no? Mabait. Lalong-lalo na si mami at saka si... Itong pamilya mabait. Kasi kung nagkataon yun sa iba, baka mawalan pa siya ng trabaho. Tsaka po mayroon po na pag po hinahabla ko na siya, yung pong subon-subon na ganun. Parang i-aakit ko na po sa kanya. Para siyang nagmamakaawa. Pupunta. Nangungonsen siya po agad. Pero Wala na. Nagawa niyo na nun. nagawa ko na po dati. O, tapos, Tapos, yun po, Oo. nadismaya po yung tumulong sa akin. o, di ba? Di ba? Kasi, katulad ngayon, ginawa mo na sana nun, nilaban mo yon kasi alang-alang din sa bata. No, kahit man lang hindi mo na siya, halimbawa, doon na lang tayo, yung habulin mo siya, yung ihabla mo siya, doon na lang tayo para sa anak, magiging future mo, no? Doon sa magiging future ng anak mo. Na sana yung obligasyon niya bilang guro at alam niya yon bilang guro, no, nasa tamang karunungan na siya, no? Hindi naman siguro siya magiging guro kung hindi siya magaling. Kung nagkakasakit nga yan, madam, kung saan sana kung tumatakbo, uutang ng paggamot ko dyan eh. O, di ba? Pati pagpapagamot, Oo. kung saan kayo nangungutang, dapat sagot na yun ng father. Lahat ng pangangailangan ng bata. Nakakaawa mga kababayan yung mga ganitong mga nangyayari. First time ko mag-vlog na ganito, no? Narinig ko lang yan noon na yung estudyante, no, nabuntisan ng guro. Narinig ko lang yan sa mga balita, ganyan. Pero ngayon, isa sa mga na-vlog ko ito first time na inilapit sa akin na ganito yung sitwasyon na
sinabi sa akin, no, na sinabi sa akin na ganito nga yung sitwasyon nila, ako'y nahabag, no, nadudurog ang aking puso dahil imbis na yung bata na nag-aaral na mayroong kinabukasan, no, mayroong kinabukasan. And then ang masaklap pa kasi siguro mismo ang sumira sa kinabukasan ng estudyante niya. Yun ang pinakamalungkot doon. So nandito kami na. Ano yung dala-dala natin diyan? Ano, may bigas na pa kayo. Ayan, may bigas na. Oh, Isang tray na itlog. ayan, may itlog. At may pangmerinda din si Ate dito. Oh, kasi kanina sumakit ang puso ni nanay dahil wala siyang pangmerienda. Oh, meron ng pangmerienda. Ayan. Oh. Tsaka kape ni Lola. Oh, wag magkape si Lola lang sa sakit. gatas dyan. Merinda na yan po kay Lola. Pangmerienda. Ayan. Tsaka may mga gamit din pang luto dyan Lola ah. Suka, toyo, mantika, tsaka mga dilata po Lola. Tsaka mga pancit canton, tsaka noodle. Ayan, yung ating mga instant noodles. Oh, ayan yung aming groceries at yung aming bigas para sa inyo dahil sabi niyo nga kanina nanay na yung anak niyo ay 1 week pa pumasok bilang isang kasambahay and din kayo ay yung pagwiwiting lang ang ginagawa niyo. So, hindi sapat, no? And then naranasan niyo rin na hindi nakakain sa isang araw. Kahit nga piso, wala kang ipambigay. Okay, so bukod pariyaan, meron kang ka sa akin para kahit papaano, kung anong gusto ni Apo mo na ulam, mamayang dinner, so ibili mo at pagsalasaluhan nyo. Okay, mensahe sa ating sponsor. Maraming salamat po sa sponsor na tumutulong po sa nangangailangan. Maraming salamat po. Kayo, mensahe. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Sana po marami po kayong matulungan. Ayan. So walang anuman na kahit papaano sa ganitong paraan makatulong kami sa inyo, no? Maibsan yung iniisip nyo kung saan kayo kukuha ng pagkain. Okay, magpapasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating pioneer sponsors, Mami Jessica Eugenio, Mami Esther Gordon, Ma'am Edna Hastings, and Ate Vilma from Italy. Muli, maraming salamat po sa ating mga sponsors, Mami Jessica Eugenio, Ma'am Esther Gordon, Ma'am Edna Hastings, Ate Vilma from Italy. Sila po mga kababayan na walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na lubos ng ilangan. Maraming salamat po sa inyong ginitawang puso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ay bigyan kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay upang sa ganon, marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na lubos ng nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!